to raise the necessary motion with respect to the protective custody of witness Ramil Madriaga? Yes, Madam Chair. In line with Section 8 of the Rules of the House on Impeachment, I move that adequate protection be provided to Mr. Ramil Madriaga, consisting of three things. Number one, that the security where he is presently detained be beefed up. At saka kung matatandaan nyo, di ba kinumpirma dati ni John Vic Remulla na dumalaw etong si Sara Duterte, mga kababayan, dyan daw po kay Arnie Tevez. Ngayon, yung gusto daw po magpatumba kay Ramil Madriaga ay si Arnie Tevez, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi po talaga ligtas ang buhay nito pong si Ramil Madriaga. Kaya nga humihiling ng dagdag proteksyon. Ano po, so ngayon, ang hindi natin maintindihan dito, mga kababayan, kay Congressman Rufus Rodriguez, inalipusta niya ano po ang kredibilidad nito pong si Ramil Madriaga. Halatado naman, mga kababayan, na si Sara Duterte ay apektado ng matindi dito po sa mga isinisiwalat ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Particularly by the National Bureau of Investigation. Number two, that his attendance when required by the committee be secured as well so that his safety will be, so that his life will not be put in danger. And number three, that while he is testifying before this committee, that again, proper safeguards be put in place to ensure his, that his life will not be endangered. I so move, Madam Chair. So for clarification, the Honorable Jokno, you are requesting, in line with protective custody, is to augment the current security with the NBI security. Yes, Madam Chair. You are also requested for sufficient security during his transport to the hearing of the Justice Committee. And while you he also is requested for a secured and safe place for his confinement While he is testifying. Yes. while he is testifying before the Justice Committee. So we've heard the details of the protective custody. Sabi nga dito ni Kuya Rodelo, sabi niya dito, paano kung gawa-gawa lang din naman ang kaso ni Madriaga? Sinira na agad ni Rufus ang kredibilidad. Kaya nga di ba, lalo na sinasabi nila na magaling daw po na abogado, ito pong si Rufus, mga kababayan. Pero ang punto kasi dito, paano ka kung gawa-gawa lang din naman ang kaso ni Ramil Madriaga? Di sinira na agad ni Rufus, mga kababayan, ng kredibilidad nito pong si Madriaga. At saka dapat kapag ikaw ay nakaupo bilang isang kongresista na representative ng mga kababayang Pilipino po natin, boses ng taong bayan dyan sa Kamara, dapat hindi ka bias. Di po ba? Ngayon, sinasabi, hindi pa nga nakikita yung sinasabing ebidensya ni Ramil Madriaga, sinira na po agad ni Rufus yung kredibilidad. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Custody which are being requested by the Honorable Jokno by way of his motion. There is a motion to formalize the same. There's a motion for protective custody of witness Ramil Madriaga, consisting of augmented security by the NBI, security during transport to hearings of the Justice Committee, and secured place of confinement during the hearing as well of this committee. Do I hear a second? I second the motion. The same has been seconded. Madam Chair. Point of Yan na. May we know the pleasure of the Honorable Rodriguez? Madam Chair, I would like to know whether, directly, whether the motion will transfer custody of Mr. Madriaga to the House of Representatives premises. May we be clarified on that, the Honorable Jokno? I did not include that in my motion, Madam Chair. I understand that the motion is only to make sure that he is in a secured place of confinement. Yes. Madam Chair, it has already been stated that the Honorable Director of NBI has already assigned personnel to watch 24 hours Mr. Madriaga in Camp Bagondiwa. In fact, the jail superintendent has already stated that Madriaga has been transferred to a solitary cell so that there will be no other people there that will endanger his life. And so, Madam Chair, with the presumption, Madam Chair, of regularity of functions and that our witnesses will be fully protected, there's no need for this motion. Secondly, Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. Diba? He is facing kidnapping with murder charges. Ah. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP member of the anti-kidnapping gang.
And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted Chair. affidavit. Point of order. No, There is a Madam Chair. point of order, Let us clarify. Honorable We're trying to Rodriguez. protect somebody who is a polluted source. Kita niya mga kababayan, dito pa lang talagang sinira na mga kababayan ni Congressman Rufus Rodriguez ang kredibilidad po nito pong si Madriaga para hindi maka-attend mga kababayan or hindi maging witness laban po kay Vice President Sara Duterte. Paano? Ganito na lang mga kababayan, paano kung totoo ang sinasabi nitong si Ramil Madriaga at may sapat siyang ebidensya na makakapagpatunay na talagang kurap itong si Vice President Sara Duterte? At paano rin kung gawa-gawa lang yung mga kasong isinampa laban po kay Ramil Madriaga? Di sinira na agad ni Congressman Rufus Rodriguez yung kredibilidad nung tao na posibleng maging witness laban po sa matinding katiwalian na ginawa po ng ating Vice President. Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. In fact, in Madam the Chair. cases of the Honorable Supreme Court. Rodriguez, there's a point of order. Thank you, Madam Chair. Let's hear the point of Premature. order. The Honorable De Madam Lima is Chair, I recognized. submit that it's clearly premature for anyone to raise Tama. an issue of credibility on the part of the intended witness. He's not yet testifying. He will testify, and therefore, issues of credibility can be raised in the questioning, in the clarificatory questioning. Mr. Madriaga can be asked about those things during the hearing, the proper stage of the hearing, but not at this point. So it's out of order. Any Tsaka di ba mga kababayan, ang mas polluted resources pa nga kung tutuusin ay walang iba kung hindi yung tumistigo do sa PIDEA leaks. Natatandaan nyo pa ba yon? Kung tutuusin, may boses nung mga panahon na yun mga kababayan, itong si Congressman Rufus Rodriguez. Dahil nga, sinasabi nung iba, magaling daw pong abogado, di ba maglabas lang ito ng video at paliwanag about do sa PIDEA leaks, mauunawaan na ng taong bayan pero nanahimik po siya nung mga panahon na yon. Ano po, nung nagsasalita, ito pong kalbo na kinuhang testigo ni Senator Bato de la Rosa, nakalimutan natin yung pangalan. So ngayon, noong mga panahon na yun talaga ang masasabi mga kababayan na polluted resource person. Kasi nga walang kwenta yung aligasyon. Pero kung titingnan nyo dito po kay Ramil Madriaga, di ba nung naisiwalat po talaga ito mga kababayan, sumakit ng matindi ang ulo ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado kay Ramil Madriaga. Kasi nga, nung lumabas, etong si Ramil Madriaga, yung affidavit ni Ramil Madriaga, talagang sapul na sapul. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit sinisira ngayon ni Congressman Rufus Rodriguez yung kredibilidad nito pong si Ramil Madriaga? Ano po, anyway, tuloy pa natin. such statement relating to the issue of credibility, statements like a polluted source that is not yet proper at this stage of the proceedings. Would you tama. like to raise a motion? Kasi kung tutusin, kung talagang against siya sa mga sinasabi sa affidavit, nito pong si Ramil Madriaga, dapat una pa lang mga kababayan, tumutol na siya. Pero kung titingnan nyo nga, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, doon sa unang live natin, doon pa nga lang mga kababayan, sa sufficient inform at saka substance, di ba bumoto nga siya doon, kaya nga nagtuloy-tuloy ang hearing na to. Kung nung una pa lang, wala na siyang tiwala kay Ramil Madriaga, o di dapat una pa lang nag-object na siya. Kasi yung mga aligasyon kay Sara Duterte, kung sa paniniwala niya walang basihan, dapat una pa lang nag-object na siya. Pero nakakapagtaka po dito, bakit biglang nagbabago ang stand at pananaw ni Congressman Rufus Rodriguez. Anyway, ituloy pa natin. Concerning the manifestations of the Honorable Rodriguez with respect to the credibility of Ramil Madriaga. I move that particular part of the manifestation of the Honorable Congressman Rufus Rodriguez with respect to Mr. Madriaga being allegedly a polluted source and the related statements with respect to the issue of his credibility be stricken off the records. Is there any second? Second, Madam The Chair. same has Madam been Chair. seconded. Is there any objection? I will, yes, of course, Madam Chair, because we are trying Two to... motions are pending now. Yes. One is the motion for the issuance of subpoena motion for protective custody of Ramil Madriaga raised by the Honorable Chel Jokno, and second is the motion to strike
from the record the manifestation concerning the credibility of Ramil Madriaga. The same has been seconded as well. Presentation is not out of order. We are discussing about giving a bundle of rights, 3. All of this to be able to give that advantage, that perceived, safety issues which are not. That's why me stating that to give this bundle of rights, to give this protection, to all of this custody and so forth in a safe place, should not be given to a polluted source. That is the point that I have. Diba? And therefore, it is not out of order. We are discussing, we are objecting to this particular motion. And that is the reason why, these are the reasons why I say that we have to know this person whom we are giving all of these extra advantages and extra attention and care which he does not deserve. Madam Chair, The Honorable De Lima. Mr. Madriaga is listed as one of the witnesses for the complainants. And that's why I asked for the issuance of subpoena juris tecum. And it's very clear, under Section 8 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, protection to complainants or witnesses. The House may, upon proper petition, provide adequate protection to a complainant or witness if it is shown that the personal safety of the complainant or witness is in jeopardy because of participating in the impeachment proceedings. And we Tama. have heard the manifestation and the explanation of the Honorable Chel Jokno about the the alleged threat to his safety. And therefore, it is Saka sa pagkakataong ito, mga kababayan, talagang kailangan ng tulong ni Ramil Madriaga. Kailangan ng proteksyon ni Ramil Madriaga kasi hindi po talaga biro yung taong binangga niya. Kasi sino ba naman ang uto-uto na babangga sa Vice President na ang pag-iisip, mga kababayan, paiba-iba. At talagang kung makikita nyo, pananalita pa lang, pagbabanta pa lang, talagang mararamdaman mo na kayang-kayang gawin. So sa tingin nyo, bakit gagawin ni Ramil Madriaga yon kung hindi naman pala totoo? Lalo na si Sara Duterte, yung babanggain niya. Diba, utu-utu lang yung taong gagawa nun. Pero kung mapapansin nyo, talagang matibay yung pinanghuhugutan, mga kababayan, at yung hawak ni Ramil Madriaga, kaya niya binabangga. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga hindi natin pwedeng questionin yung kredibilidad, mga kababayan. Ito pong si Ramil Madriaga, lalo na at nakiki-operate po siya at handa siyang magsabi ng katotohanan. Tandaan po natin, yung affidavit po ni Ramil Madriaga, sinumpaang salaysay niya po yun. Mas kapani-paniwala yun kasi nga, nag-under oath po siya nung isinisiwalat niya yung mga nalalaman niya patungkol sa mga inuutos sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. It's very much in order that we tackle the issue of grant of protection in the mode that was described and asked or sought for by Congressman Chel Jokno, and the motion has been duly seconded. Thank you. We've heard amply the argument of both the Honorable Rodriguez and the Honorable De Lima. For the guidance of the Justice members, our parliamentary status is there's a pending motion by Congressman Chel Jokno for protective custody of witness Ramil Madriaga. The same has been seconded. The same is objected to by the Honorable Rodriguez. There's likewise a pending motion by the Honorable Laila De Lima to strike out from the record the manifestation of the Honorable Rodriguez pertaining to the credibility of witness Ramil Madriaga. The same has been seconded as well, and the same was objected to as well by the Honorable Rodriguez. We shall now proceed to divide the House, starting with the first motion. That is the motion of the Honorable Chel Jokno. Again, for the guidance of the members, the motion is for the protective custody of Ramil Madriaga. Those who are in favor of the motion, please raise your right Chair, hand. may I just clarify? Yes, please. That my motion requests, I am moving specifically for 3 things. Number Yes. 1, that we make sure that there is additional security provided to Mr. Madriaga You said from the NBI. in his present place of detention by the NBI. Second, that
both in the transport when he is required to come here to testify, and while he is testifying, again, that adequate security be provided to him. All right? So those who are in favor of the motion for protective custody of witness Ramil Madriaga, please raise your right hand. Yan o. Kita niyo mga kababayan, mukha at si Ropus lang yung hindi yung mag-o-object di ba? Ang daming pumapabor. Mukhang si Ropus lang yung mag-o-object. Si hindi naman pwedeng bumoto dahil hindi naman siya miyembro ng komite. You may put down your hands. Those who are not in favor, please raise your right hand. Honorable Tino. Thank you, Honorable Rodriguez. Those who abstain, please raise your right hand. Nako. That concludes the voting. We shall announce the result. Diba, si Rufus lang ata yung nag-object mga kababayan eh. Kaya tingnan natin. With 35 votes in the affirmative and 1 vote in the negative. With diba? 0 abstention, the motion is granted. The Secretariat is requested to closely coordinate with the Office of the Sergeant at Arms and or Legislative Security Bureau for the protection of Ramil Madriaga. Diba si Congressman Rufus lang mga kababayan ang nag-object para po hindi magkaroon ng proteksyon o dagdag proteksyon ito pong si Ramil Madriaga. Si Congressman Rufus lang ang bukod tanging nag-object mga kababayan. Pero nung una, diba nung una doon sa sufficient in-inform at saka po doon sa substance, bumoto siya. Kaya nga nagtuloy-tuloy po yung proceedings. Ang problema mga kababayan, bakit ngayon nagmimistulang abogado na po siya ni Sara Duterte dito po sa nangyaring pagdinig kanina ng Committee on Justice. Di po ba? Anyway, ituloy pa natin. As courtesy by the committee, please also notify the BJMP as well as the respective regional trial court. Nakakahiya yan mga kababayan, nag-iisa-isa ka lang na nag-object. Diba, nawala lang si Suntay nag-iisa-isa nang nag-o-object. Which ordered his detention. So ruled. Yan, diba? Saka tandaan nyo mga kababayan, kung iisipin nyo po, pinupunterya talaga ngayon si Ramil Madriaga ng mga sumusuporta at kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga ginagawa ng kung ano-anong kwento